Pabor si Pangulong Bongbong Marcos sa posisyon ng ASEAN na wag nang pumalag sa dagdag na taripa na ipinataw ng Amerika. Live mula sa Kuala Lumpur sa Malaysia, nangunguna sa balita si Maricel Alili. Maricel, ano naging payag ng Pangulo sa usapin ng taripa? Sige, suportado pa rin Bongbong Marcos ang hapang ng Malaysia na tumatayong ASEAN share ngayong taon na magkaroon ng Special ASEAN Economic Ministers Meeting para magkaroon ng iisang posisyon ng ASEAN tungkol sa taripong ipapataw ng Amerika sa iba't ibang bansa. Importante umano ito para maiwasan ang anumang retaliatory measure gantihan sa pagpapataw ng taripa. Sa kanyang opening statement, sinabi ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim na sumulat na siya kay US President Donald Trump para sa isang US-ASEAN meeting. Narito ang pahayag ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim. I've taken the liberty also to write to President Donald J. Trump to seek his understanding to organize a US-ASEAN meeting, which means we observe seriously the spirit of centrality. It speaks not only to our aspirations but to our obligations. Hinikayat naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga miyembro ng ASEAN na bilisan ang pagsasapinal ng Code of Conduct sa South China Sea. Sa kanyang intervention sa 46th ASEAN Plenary Session, sinabi niya na importante ito para matiyak na mabibigyan proteksyon ng maritime rights at maiwasan ang pag-aas ng tensyon sa nasabing rehiyon. Narito ang sinabi ni Pangulong Marcos. We underscore the urgent need to accelerate the adoption of a legally binding code of conduct in the South China Sea. This to safeguard maritime rights, promote stability, and prevent miscalculations at sea. Tiniyak din ng Pangulo na handa silang maglatag ng mga solusyon para tugunan ang krisis sa climate change. Pakinggan natin ang sinabi ni PBBM. We urge ASEAN's partners to scale up predictable and accessible and adequate climate finance to enable ASEAN to realize its climate ambitions and safeguard the future of our communities. Jiggy, kani-kanina nga lamang ay nagsagawa ng press briefing dito si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro at pinagtanggihan niya na nananatiling optimistic si Pangulong Marcos na kanina na ibahagi rin sa atin na nagkaroon si Pangulong Marcos kasama state ng Laos, ng Thailand at ng Vietnam. Jiggy. At Maricel, ano pang mga inaasahang aktibidad ng ASEAN leaders ngayong araw? Jiggy, mamayang gabi inaasahan niya na dadalhin Bongbong Marcos sa isang gilid by the Malaysian government. Siguro isa din sa mga pinaka-aabangan natin ng nangyayari ay yung magiging pulong naman dahil ng ASEAN members ang bansang China at hinihintay natin kung ano ang magiging pahayag nila tungkol nga sa South China Sea. Jiggy. Yan po ang ulat ni Maricel Alili live mula sa Kuala Lumpur, Malaysia.